May napansin ako dito sa aking motor mga ka-Phantom. Sa mga nagbabalak magpa FI clean dyan, kapag nararamdaman yung medyo magastos na yung motor nyo, wag muna kayo magpa FI clean hanggat okay pa naman yung response ng throttle nyo. Pinasok ko na dito para umihi. Wala kasing may ihian dyan sa tabi ng daanan. Ito yung papunta sa pala nila na daanan papuntang sementeryo. So hindi na ako nag-gas, makita nyo naman, dire-diretso lang tayo. So in every barangay na-update ko kayo kung nasaan tayo. So yun guys, ngayon uuwi na kami sa Tuguegarao at meron na kaming pasok ngayong araw. So kanina yung aking helmet, sobrang dumi ng kanyang lens. Pinunasan ko siya ng wipes, then nakalimutan ko siyang pinunasan ng dry na towel, kaya ngayon medyo blurred ang aking lens. Dito pala sa Gataran, makikita nyo dito side to side natin, mga palayan yung nandito. Kahit saan ka mapunta dito, ito yung number 1 na produkto nila dito. Kahapon din ako nakapag video pa kasi yung aking camera kasi nasa 10% na lang yung battery niya, kaya hindi natin na video itong dadaanan natin ngayon kasi hindi ko dala yung kanyang battery. Actually dalawa yung battery ng aking GoPro, kaso yung isa kasi nasira. Di ba kapag maglalagay kayo ng battery ng GoPro, meron kayong hinihila kapag tinatanggal nyo. So yung hilaan nung battery ko, nung binunot ko siya kasi medyo mainit, dapat pala kapag mainit yung inyong GoPro, huwag nyong bunutin kagad yung battery kasi baka matulad kayo dun sa ginawa kong pagbunot. Kaya ginagawa ko na ngayon, dun na ako mismo nagcha-charge sa mismong GoPro. May napansin ako dito sa aking motor mga ka-Phantom. Diba last time na nagra-ride tayo, pag galing kami dito sa Gataran at pauwi na kami sa Tuguegarao, yung bar ng aking motor ay nasa 3 bar na lang. Pero ngayon, makikita nyo, yung bar nya is nasa 5 bar pa rin. Malaki talaga yung tinipid nito simula nung nagpalit tayo ng air filter. Kasi imagine nyo, galing siya ng Tuguegarao, ngayon nandito siya sa Gataran at pauwi kami, isang bar lang yung nabawasan. Pero pag nabawasan na kasi tong bar ng Sniper, pag bumaba siya ng 5, 4, mabilis siyang bumaba hanggang mapuntang 2 bars. So kapag nag 2 bar na yan, dun medyo matagal siyang bababa, then magwa 1 bar, then magti-trip F na siya. Kasi dati nung bago to, ginagamit ko na noon na binabiyahe from Tuguegarao to Gataran, Gataran to Tuguegarao. Siyempre noon solo ride lang ako, wala pa akong back ride. Ginagamit ko pa siya sa sa pagpasok. So tumatagal pa siya ng 3 to 4 days. Pero nung time na nasa 10,000 odd on na to, pag galing na ako ng Tuguegarao, tapos papasok na ako dun sa mismong puerta ng Gataran, nababawasan na ako ng 2 bar. 10,000 up to 20,000, laging ganun na lumakas na siya sa gas. So 'di ba yung iba kasi yung ginagawa nila, sinasabay nila yung pagpapalit nila ng air filter sa pag FI clean nila. So tayo, hindi pa tayo nag FI clean. Ang ginawa lang natin, nagpalit lang tayo ng air filter. Never din itong na-tune up. So kasi yung mga iba, pinapa-tune up na nila yung kanilang Sniper. Pero tayo, hindi pa tayo nagpa-tune up. Palit lang ng tensioner. Yun lang. So kahapon dito natin hinabol yung NMAX. Ito yung super highway ng Gataran. Dito kasi dire-diretso lang yung daanan, talagang tuwid na tuwid. Pero sa mga gilid-gilid nya may mga bahay-bahay rin. Pero ngayong umaga kasi parang wala akong mood na magpatakbo ng mabilis kasi talagang sobrang ginaw. So gamit ko yung trash bag, nilagay ko sa katawan ko para kahit papano yung lamig
hindi ma-absorb ng katawan ko. So kapag dito kasi sa pantalon ko, talagang tumatagos talaga yung lamig. Tsaka dito madalas, dito ako nagta-top speed. Madalas rin meron tayong nakakasabayan dito. May nakakalaro tayo dito sa part na to. Check natin yung aking gasolina. Ayan nabawasan na tayo ng isa. Dati pagka nandito na ako, 2 bar na lang yung nandyan. So ngayon 4 pa. Talagang tumipid talaga yung ating sniper. Sa mga nagbabalak magpa FI clean dyan, kapag nararamdaman yung medyo magastos na yung motor nyo, wag muna kayo magpa FI clean hanggat okay pa naman yung response ng throttle nyo. Okay pa yan, check nyo muna yung air filter nyo. Talagang makikita natin yung difference nung ginagamit natin to na hindi pa tayo nagpapalit ng air filter. Talagang medyo magastos sa gas. So ngayon medyo okay naman na siya. Dito na part talaga madaming butas-butas na semento. Kaya minsan kapag nandyan ako, talagang nagmiminor ako. Kasi kapag hindi mo makita yung mga malalaking bitak dyan, baka basag ang iyong mugs. Siguro kaya madaming bitak dito na daanan kasi gawa dito sa nakikita nyong gilid-gilid nya. Kapag pinapatuyo itong semento dito, hindi masyadong natutuyuan. Kaya pati yung semento hindi masyadong patad. Medyo may pa-umbok yung mismong semento. Kaya siguro hindi nila nilalagyan ng spalto ito kasi hindi siya na plain. Nakikita nyo naman dyan siguro sa ating camera. Yan tumatalon yung ating motor kasi may mga umbok-umbok talaga. Tsaka dito parang nafe-feel nyo is nasa nasa Baguio kasi tignan nyo naman yung paligid natin. Talagang mga punong kahoy. Tapos ito pala isa bundok to. Kaya ganito yung itsura dito. Sobrang lamig dito. Tapos yung mismong lens ng aking helmet sobrang nagfa-fog. So andito na tayo sa Nasiping at makikita nyo pababa na tayo. Tapos makikita natin dito sa bandang kaliwa mamaya, makikita nyo yung sobrang hamog dyan. Ewan ko kung ma-review ng ating camera. Ayan nakikita nyo ba? Ayan Tapos dun na na parte sobrang hindi mo na talaga makita, zero visibility na. Sana makita ng ating camera. Ayan So pababa na tayo sa bundok. Kaya kapag nandito tayo, yung ating motor medyo nare-relax. So ngayon guys, nandito na tayo sa Baybayog, Cagayan. Nandito na naman yung daan na matuwid. So update lang, 3 bar na lang yung ating gas sa motor. Ayan, hindi tayo makakapagpatakbo ng mabilis dito kasi madaming sasakyan. Mas gusto kong dumaan dito sa asfalto kaysa dito sa may semento. Kasi dyan may mga umbok-umbok din yung mga dyan. Hindi rin patad yung daan kasi dyan sa bandang semento. So dito kasi makikita nyo very stable lang yung takbo natin. Pero dito sa bandang kasi gilid nya, dito sa dinadaanan ng mga sasakyan, may mga butas-butas dyan. Kaya minsan ayan makikita nyo yung isang pickup pumapagitna siya kasi ayan, may mga butas-butas kasi talaga. Kaya yun yung rason kaya hindi tayo makapagpatakbo ng mabilis dito kahit na straight yung daanan. Pero pagka malakas yung loob mo, pwede lang naman. Malapit na tayo sa Amulong Bypass Road. So dadaan tayo doon at ipapakita ko sa inyo kasi kahapon hindi ko na-video yung buong bypass road. So dito na tayo sa Amulong Bypass Road kung saan dito tayo dadaan. So ito pala yung ating bypass road dito sa Amulong, Cagayan. Makikita natin dito yung ganda nitong bypass na to. So bali yung lanes nito
4 lanes, tapos meron siyang side lane pati din dun sa gilid. Ito may mga ano din yan, junk shop. Dito madalas dumadaan yung mga katrabaho ko kapag umuwi sila sa downstream. Kasi kapag iikot pa sila dun sa mismong sentro, kasi pag ganitong oras traffic doon. So dito kasi mas malis yung oras mo talaga. Kung gusto nyo mag bike, pwede lang kayo mag bike dito. Kung gusto nyo mag jogging, maganda dito, very relaxing din siya. So mga ka-phantom, naiihi tayo. Ihi muna ako dito. Hindi, pinasok ko na dito para umihi. Wala kasing may ihian dyan sa ano, tabi ng daanan. Ito yung papunta sa ano pala nila, na daanan papuntang sementeryo. Madadaanan natin mamaya yun. Wala kasi akong mahanap na pagjinggilan, kaya doon na lang tayo. Yan, pwede kayong umihi dyan kapag ano kayo, naihi kayo, tapos dito kayo dadaan sa bypass road. Pero sekreto lang natin yun ah. Ito, yan yung kanilang sementeryo. Ayan o. Bali, dyan pupunta yung pinuntahan natin kanina. So, bundok yung kanilang sementeryo dito. So, andito na tayo sa palabas, kung saan ito yata yung tinatawag nilang barangay Angkiray. Ayan, dito nyo makikita yung papunta doon sa Seymour. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung Barangay Concepcion ng Amulong. Kasi nung time na nasirahan tayo dito, tinanong natin dun sa malapit sa may elementary kung saang lugar to. Tapos sinabi naman nila na eto daw yung Barangay Concepcion. Ayan, oh, 'di ba? Concepcion Elementary School. Yun kasi yung kagandahan kapag sniper yung motor mo, hindi boring yung pagdadrive mo. Kasi mapa long distance man yan o short distance, lalong lalo na kapag ganito yung daanan, mapifeel mo talaga yung pagkaka-smooth nitong motor na to. Dito mismo yung taxi sa ating harapan. Ayan, may taxi na kasi dito sa Tugigaraw guys. So yung ating bar ng gasolina ay 2 bar na lang. Yan yung sinasabi ko na kapag bumaba na yung bar ng ating gasolina, ibig sabihin mabilis na siya pababayan. Pero kapag 2 bars talagang matagal tong bababa. So bumalik na ulit yung pagiging matipid ng ating motor. Kasi dati kapag umuwi tayo, nagagas pa ako sa may Alcala. So hindi na ako naggas, makita nyo naman, dire-diretso lang tayo. So in every barangay na-update ko kayo kung nasaan tayo. So meron din pala silang ginagawang bypass road dito sa may Carig. Ito is papuntang Sulana daw to na bypass road. Pero hindi ko alam kung kailan pa siya mag-o-open kasi matagal na siyang ginagawa. So until now, eto pa rin, hindi pa rin siya pwedeng daanan. So ginagawa nilang parkingan na lang no. Tsaka makikita nyo dyan is ano, may mga tumubong, anong tawag dyan sa Ilocano, yan yung sinasabi nilang sikal. Hindi ko lang alam sa Tagalog kung anong tawag nila dyan. So Tugigaraw na tayo guys. Ano na lang, konting ride na lang, makakauwi na rin kami. Dati nung may motor ako, hanggang dito lang dati yung nararating ko. Natatakot akong magbiyahe papuntang downstream. So simula naman nung na-experience nating magbiyahe lagi, na-enjoy naman natin. Kasi yung purpose lang talaga ng motor ko noon, yung NS200, is gagamitin ko lang sana sa ano yun, pang school ko lang. So ayaw naman ng nanay ko na magmumotor ako pauwi ng Isabela. So minsan
noon is nagko-commute ako. Pero minsan, siyempre pasaway tayo, ginagamit ko yung motor pauwi sa amin hanggang nasanay ako. So ito guys, kapag galing kayo ng downstream, ito yung papuntang CSU. Ayun yung CSU Andrews. Yan yung pinakamalawak na school sa buong CSU. Mukhang traffic na naman dito. Ito yung papasok sa may CSU guys, kung saan itong Innova diyan siya iikot. Ayan, yan yung papasok dyan kapag pupunta kayo ng CSU Carig. Yan kayo dadaan. So papasok na siguro kami dito sa may Starmac, kasi makikita nyo naman, basta pag ganitong oras talaga traffic talaga dito, lalo dito sa may tapat ng CBMC. Siguro kapag nagkaroon tayo ng time, kung natatandaan nyo yung NMAX na pinalitan natin yung gulong, i-review natin yun. Gagawa tayo ng quick review para makita natin kung okay ba yung nilagay nating gulong doon, kasi itong Sniper ko, balak ko na talaga magpalit ng gulong dito. So yung gusto kong ipalit sana, Zeneos tire or Bis tire. Yan kasi yung maganda yung review nila. Sa Bis tire, yung sabi nila matagal daw mapudpud, tsaka makapit naman daw. Pero may mga ibang nagsasabing madulas, pero hindi ko sure. Syempre mas magandang i-try natin. Bali yung Zeneos kasi madaming gumagamit ng ganong tire. Ang sabi nila makapit daw. So gagamit siguro muna ako ng Zeneos tire, since si Bis tire sikat na sikat yan. Nandyan naman palagi yan, kahit saang motor shop may mabibili kayong Bis tire. Ito pala yung sa may Starmac dito sa Tugigaraw. Iikot na tayo dito, kasi kapag dadaan tayo dyan, naabutan tayo ng siyam-siyam kapag na traffic tayo. Ito kasi kaya hindi tayo dumadaan minsan dito noon, ginagawa pa kasi yung daanan, under construction pa siya. So mas ginandahan nila yung dito, yung daanan, kasi dati noon nung dinadaanan ko to, rough road pa noon. So ngayon semento na. Ito dati rough road to. So ito ginagawa pa rin nila hanggang ngayon. Pero ngayon maganda na yung daanan dito. So yun guys, makikita nyo 2 bar pa rin tayo. So malapit na kami sa uuwian namin. At mga Phantom, siguro dito ko na i-end itong video na to, kasi medyo traffic, hindi kasi tayo makapag-drive ng mabuti kapag nagsasalita ka at eto, traffic pa. So mga Phantom, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated sa ating latest videos.